Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras mga alas 4 sa isa hapon. Gikan sa hulog balitaan sa PBS, Radyo Pilipinas, Iloilo. Gintipon sa bukos na puwersa sa News and Public Affairs Division. Mga pagsaysay sa mga hitabo o aksyon, mga pananawan, kang desisyon, mga hibubunod sa napituhan na sektor, mga dalagpong ng balita, diri sa Iloilo, at mga bahin sa kabisayang nagkatunggan. Mga balita na natipon sa sunod sa naligan ng 24 oras. Inyo mapatian sa Headliners Was. Kagkaroon, yari ang inyong PBS News Team. Mayong hapon ni ang Headliners Was, Biyernes, Abril 25, 2025. Kining inyong tagbalita, Joseph Paul Noblesa Tarosa. Kagkaroon sa mga Pangulong Dinamaan. Radyo Pilipinas. Headline. Principal sa Antique nga nagpaubas ng toga sa mga graduates sa adlaw mismo sa graduation rites ginkakas na sa posisyon suno sa Malacañang. Pangamuyo para kay Pope Francis ginapangunahan sang pamatanon sa parish of St. Thomas of Villanova sa Alimudian. Capiz Native Cardinal lakip sa mga electors sa pagaywaton nga papal conclave. Iwat sa pinakaunang mall voting sa 4 ka mall sa syudad sa Iloilo, ginahandaan na. Mga nakaparehistro sa konsulta providers, 28% sa kabilugan ng membership registration sa PhilHealth 6. Oras sa Radyo Pilipinas alas 4:08 sa hapon, kag detalye na sa aton mga balita. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Kakas na sa posisyon si Principal Venus Divina Nietes bilang principal sa Colonel Roberto Abellon National High School sa Gisihan, Lawaan, Antique. Inyang ginkumpirma ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro sa ginhiwat nga press briefing sa Malacañang Biyernes, Abril 25. Suno kay Attorney Castro ang pagkakas kay Nietes bilang principal. Sandig sa direktiba ng Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga madasig man ginaktuhan ni Department of Education Secretary Sonny Hanggaran. Natuloy naman sa mga kaso nga posible atubangon sa principal, magadepende na ini sa Department of Education ay baluan ng viral ang principal sa social media bangod sa pagpauban niya sa toga sa mga graduates sa adlaw mismo sa graduation rites. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa ibang panaton nga balita, pangamuyo para kay Pope Francis, ginapangunahan sang pamatanon sa parish of St. Thomas of Villanueva sa Alimudian. Detalye sang balita sa report ni Marian Grace Serenieta. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Ginapangunahan sa pinakapamatanon sa parish of St. Thomas of Villanova sa Alimudian, Iloilo ang pangamuyo para kay Pope Francis. Kadungan sa pagbukas ang PayPal Memorabilia Exhibit, yung pangunahan sa mga altar servers sa nasabit na simbahan ang Santo Rosario. Magluwas sa mga altar servers, nag-open man sa pagrosaryo ang mga pumuluyo nga nagabisita man sa simbahan. Madumduman nga nag-umpisa ang PayPal Memorabilia Exhibit sa Abril 23. Pwede makalato sa memorabilia sa alas 8 tutub alas 11 sa aga, kag alas 2 sa hapon tutub alas 6:30 sa gabi tutub Abril 27. Lakip sa memorabilia ang rosaryo nga personal nga gipadala ni Pope Francis sa isa ka parokyano, certificates of papal blessings kag koleksyon sa mga magasin nga naga-feature sa kabuhi sang Santo Papa bilang isa ka ordinaryo nga pumuluyo, pari kag obispo sang Roma. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Serenieta, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ara na karon sa Roma si Manila Archbishop Cardinal Jose Advincula para magtambong sa funeral ni Pope Francis. Kaupo ni Cardinal Advincula sa Cardinal Luis Antonio Tagle, Pro-Prefect for Dicastery for Evangelization,
kag Cardinal Virgilio David, Bishop sa Caloocan. Magapakigbahin man ang tatlo ka Cardinal sa conclave agud piliyon ang masunod nga Santo Papa sang simbahang Katolika. Ina ang manginuna nga pagpasakop sa conclave ni Cardinal Advincula sa tapos gin-install nga Cardinal ni Pope Francis in 2020 tumandok sang Capiz si Advincula naging arsobispo man sang Capiz antes magpungko bilang arsobispo sang Manila. Samtang sa iban pa naton nga balita, nagpabutyag sang kandaan ng apat ka mga mall sa syudad sang Iloilo sa waton nga mall voting sa nagilapit nga May 12 national and local elections. Sa giniwat nga mall voting caravan kag barangay assembly ginpayag sang tagdumalahan sang SM City Iloilo, Festive Walk Mall, Robinson's Main City Proper kag Robinson's Haro nga madugay na silang nga handa sa aktibidad. Sunod kay Miss Lucia Jacinta Berniza Mall Manager sang Robinson's Haro bilang partner sang COMELEC, isa ka katungdanan na makahatag sang kasulhayan sa mga botante sa ilang pagboto sa mall. Para naman kay punong barangay Carl Smith de la Peña sa barangay San Jose City Proper, dako gidini nga bulik sa ilang mga pumulo labi na sa mga senior citizen, PWD, pregnant women kag vulnerable sector, bagay nga iya ginapasalamatan. Hindayaw gid sini ang inisyatibo kag pagpamati sang COMELEC sa pangabay sa pila ka pumuloy sa syudad sang Iloilo. Bilang unang nga mall voting nagpabutyag sang bugos nga suporta ang PNP, AFP, PCG, BFP, PPCRV, NAMFREL, DepEd iban nga sektor kung masigurong matalunsay nga pagpatigan sa mall voting sa Iloilo City. Mga nakaparehistro sa konsulta providers, 28% sang kabilugan nga membership registration sang PhilHealth. Detalye sang balita sa report ni Marian Grace Aranieta. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. 28% pa lamang sa kabilugan nga projected population sa Western Visayas ang nakaparehistro sa PhilHealth konsultasyong sulit tama o kung konsulta as of March 31, 2025. Sa 8,201,699 na projected population sa membership registration, may 2,343,607 pa lang o kung 28.57% ang nakaparehistro. Sa masobra 2.3 million na nakaparehistro, masobra sa 1.6 million ang miyembro, kag masobra sa 681,000 ang dependent. Gintayag ni Johnny Mingalbuna, Chief sa Public Affairs Office ng PhilHealth 6, na isa sa dako nga pagpanghangkat ang paghaylo sa mga nakaparehistro na nga magpa-first patient encounter sa mga provider. Sabi sa datos ng PhilHealth Region 6, may ara pa lang masobra sa 168,000 nga nakapa-first patient encounter. Ang PhilHealth konsulta ang ginpasangkad nga primary care benefits ng PhilHealth kung sa diin ang miyembro pwede naging benepisyaryo. Kinahanglan lang ang makaparehistro sa napilian nga konsulta facility na accredited sa PhilHealth. Sa mga hindi miyembro sa PhilHealth, kinahanglan anay nga magsumite sa PhilHealth member registration form sa pinakamalapit nga PhilHealth office agud mahatagan sa identification number. Sakop sa PhilHealth Consulta Package ang initial kag follow-up primary care consultations, health screening, pag-assess, pili nga laboratorio o diagnostic services, kag pili man nga bulong nga ginreseta sang doktor. Pahayag tani nga Albuna nga kung temprano ma-detect o kung matap na ang masakit, mas magamay ang inpatient care nga kinahanglanon sang isa ka individual. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranieta, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ginpasidunggan sa Department of Science and Technology Region 6 ang mga 2024 scholars sa ahensya sa Western Visayas nga naging top-notchers sa nagkalilain ng mga licensure examination kag pati man ang mga naggraduar nga may Latin honors sa kolehiyo. Sa giniwat nga In Touch with Excellence nga programa sa DOST 6, ginpadunggan sa Regional Office ang 13 ka scholars ng DOST nga nanguna sa mga pasinawan kag masobra 200 ka scholar nga awardees ng Latin honors sa tuig 2024. Lakip sa mga nagbaton sa awards ng Daniel Shembanas nga rank 1 sa 2024 Electronic Technicians Licensure Examination kag JB Fuentebella kag Jan Frederick Valenton nga nanguna man sa 2025 Electronics Technicians Licensure Examination. Sa ibang panaton nga balita na hilway na sa ila utang sa duta ang 184 ka Agrarian Reform beneficiaries sa Iloilo. Ini kasunod sa pagpanagtag sa Department of Agrarian Reform Iloilo sa 282 ka Certificate of Condonation with Release of Mortgage nga nagasakop sa ila halos 196 ka hektarya nga duta. Ang mga benepisyaryo nagalin sa Anilaw, Banate, Barotac, Nuevo, Dumangas, Dueñas, San Miguel, Alimudian, Leon, Leganes, ug Sarga sa nasamit nga aktibidad. Ibaluan nga ang COCROM nagaserbi nga ebidensya sa pagpanas sa balayran sa mga ARB sa bangko. Ang condonation resulta sa Republic Act No. 11953 o kanang New Agrarian Emancipation Act naging pirmahan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr.
sang Hulyo 7. Sa iban pa naton nga balita, graduate na ang 22 ka scholars ng Negros Occidental Provincial Government sa idalom sa Skills and Livelihood Training Program, Negrenses Site AI-SEC o kun Agro-Industrial Technology and Enterprise Center Scholarship Program. Sila ang nagbaton sang Certificate in Production Technology Program matapos ang isa ka tuig nga pagtuon. Sa idalom sang programa, may scholar gitudluan sa theories kag practical skills nga naka-align sa standards ng gintalanas ng Technical Education and Skills Development Authority. Ang may scholar nagalin sa nanuytuay nga banwa kag syudad sang Negros Occidental. Sa ibang panaton nga balita, nagiwat sa NC Mobile Care Program ang Department of Trade and Industry Guimaras. Sa Barangay Cabalagnan, may Valencia ang Mobile Care Program nakafocus sa consultancy, advocacy, registration kag e-commerce. Suno sa DTI Guimaras, lakip sa mga ginpatpat sa aktibidad ang nanuway-tuway nga programa kag serbisyo sang DTI. Mga kinamatarong kag responsibilidad sa mga konsumidor, financial literacy kag pagduso sa green economic development. Ang aktibidad ginpakigbahinan sang sa 67 ka partisipante nga nalakipan sa mga pamatanon, senior citizen, Pantawid Pamilya Pilipino Program beneficiaries kag mga micro, small and medium enterprises. Nagalamang DTI Guimaras, kakaubo na ilang mga negosyo center ang NC Mobile Care Program, madamo pang maingganyo kag magmadinlalakon sa pagnegosyo. Sa ibang panaton nga balita, lakip sa mga ika-highlight sa paghiwaton ng Livestock and Poultry Week sining nga tuig, amo ang istorya kadalagaan sa pagsagod sa kasapatan akon animal farming. Ang mga eksperto kag mga mangunguma magabayluhanay sa mga ideya tuhoy sa mga pagsulundan kag mga tikang nga makabulig pabakod sa mga local producers sa probinsya. Buksan ang selebrasyon sa Abril 28 sa Iloilo Provincial Agriculture Office, Livestock Division sa dingin nila uman nga magatelipon ng mga mangunguma, industry players kag stakeholders sa Abril 29. Serya sa mga seminar ang hiwaton sa Banwa sang Leon. Lakip sa mga topiko among excellent farming, advancements in sustainable layer poultry production, swine success, boosting productivity and profitability through effective record keeping, optimizing cattle production, ensuring sustainability, and maximizing economic success. Mayaraman sang cooking show halin Abril 28 tugtog 30 sa SM City, Iloilo. Madamo nga pagtuon kag pagpanalawsaw ang ginatipon sa BA Research Division para magamit sa mga mangunguma sa integrated farming system. Nagapadayon ng Research Division sa pag-consolidate sa nagkalain-lain nga protocols para sa integrated farming para maangkon ang sustainable production. Sunod kay William Ofer Jr., Senior Research Specialist ang Western Visayas sa programa Usapang Agrikultura, may pilaman kapag panghangkat sa bangin sa mga farmers, inaang kakulang sa ihibalo sa sistema sa integrated farming. Diri naman nag-back up ang Department of Agriculture sa paggana sa ila sa mga farm techniques, technical expertise sa crop rotation, pagkondisyon sa ila duta kag pagbulig sa pagbaligya sa ila produkto sa merkado. Sa karon, madamo na sa nagasunod sa integrated farming system kag napamatud-an na ang dako sini nga bulig sa food production kag income sa mga mangunguma. Ginatingwaan gid sa Department of Agriculture nga makonect ang mga farmers sa mga buyers sagud masiguro nga mapuslan ang ilang mga produkto. So kay William Offer Jr., Senior Research Specialist ang DA6 sa programa Usapang Agrikultura, kung maka-access sila sa mga manugkumpra kag manugbakal sa produkto, hindi sila mabudlayan sa pagbaligya kag masustener ang ilang produksyon. Pagi sa integrated farming system, matap ng pest infestation, magamit ng abono ang agricultural waste, ma-minimize ang labor cost kag magamit sa hustong farm resources. Ang integrated farming ang makabigman nga climate sport. Mao ginatudloan ang mangunguma nga makatanom sa nagkalain-lain nga crops sa nagkalain-lain nga panyempo. Sa Western Visayas may mga agricultural caravan nga ginapatagan ng DA kabuylog ang mga LGU ug mapahangop sa mangunguma ang mga teknolohiya sa pagpanguma kag importansya sini sa target nga sustainable production. Bangod sini madasig ang pag-scale up sa programa kag mapasanyong man ang ilang produkto kag income. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 4:19 sa hapon. Dugang ang mga balita sa pagbalik sa Headliners Plus. Kasama si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay mas abot kamay na sa manggagawang Pilipino ang kanilang mga pangarap. Yan naman ang mandate ng government is to create jobs. We are creating jobs, livelihood to so many families. Sa ating mga mamamayang Pilipino, alam po namin na hangad ninyo na magkaroon ng maayos, matatag at marangal na trabaho. Binubuksan natin ang isang bagong yugto sa ating bansa kung saan mayroong sapat at dekalidad na trabaho para sa lahat.
mas maraming pintuan ang magbubukas para sa ating inaasam na maunlad at mapayapang kinabukasan. Sa pamahalaang Marcos, ang bagong Pilipinas nakikita na. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Through our integrated efforts, we can create a future where no learner is left behind and every Filipino child can flourish in an increasingly complex world. Alinsunod sa pahayag na ito ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., nakipagtulungan ang Clark Development Corporation sa OB Montessori at Bloomberry Cultural Foundation Incorporated para itayo ang CDC OB Bloomberry Family Care Centers para sa ating mga katutubo sa Pampanga at Tarlac. Sa ilalim ng proyektong ito, ang mga batang nasa edad 3 hanggang 4 ay tinuturuan ng practical life lessons na siya namang ikinatutuwa ng mga magulang gaya ni Mary Grace Tarosa. Magkapasalamat po ako sa Panginoon kasi binigyan po kami ng school na ganito. Tinuturuan sila ng mabubuting asal yung mga gagandang gawain. Lubos din ang pasasalamat ng mga naging estudyante ng daycare centers. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Boracay, one of the best islands in the world. Upang mapanatili ang ganda at kalinisan ng isla, pinanawid ng pamahalaan Marcos ang water drainage system ng Boracay. Suportado ng DOT TESA ang adhikain ng Pangulo. Kaya ito pong Boracay ay talagang binabantayan namin, pinoprotektahan namin, sinusuportahan po namin ang mga pangangailangan niya para ma-maintain niya yung standard as an iconic destination, hindi lang dito sa Pilipinas pero sa buong mundo. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Magiging maayos po yung mga magninegosyo dito dahil maganda na yung kanilang lugar, hindi tulad doon sa mga tabi ng karsada na nagkakaroon ng traffic, nagiging risk pa sila doon sa kanilang mga kalusugan dahil po yung mga emissions ng mga sasakyan. Isa sa inaabangang proyekto ngayon ng SM Prime Holdings Incorporated sa pakikipagtulungan ng Local Government Unit ng Pasay, ang 360-hectare reclamation project na tatawaging SM Smart City. Sa kasalukuyan, dinidevelop na ang lupa nito sa harap ng Mall of Asia Complex at inaasang matatapos ang proyekto sa 2028. Ipinapangako ng SM Prime katulong ng ating pamahalaan na hihigitan pa nila ang tagumpay ng SM Mall of Asia Reclamation at sa pamamagitan nito ay mas mapagyaman pa ang ating business district. Maparami ang magagandang oportunidad, trabaho at pagkakakitaan ng bawat tao. Sa pamahalaang Marcos, ang bagong Pilipinas, mas posible, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Nabuo sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Transparency Initiative. Layo nitong ipakita ang mga tunay na nangyayari habang iginigiit ang ating karapatan sa West Philippine Sea. Our interests are clear. They lie in ensuring that the universal and unified character of the 1982 United Nations Convention of the Law of the Sea and in the final and binding determinations of the South China Sea Arbitration Award of 2016 are firmly and consistently upheld. Ang bawat Pilipino ay kwento ng pag-asa at kasama si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ang pinapangarap na bahay ay maisa sa katuparan na. Ang hanarin ninyong magkaroon ng maayos at sariling tahanan para sa inyo at sa inyong mga pamilya ay magiging abot kamay at abot kaya na rin. Ang layunin ng pambansang babae ay gustong-gusto ng Pangulo na magkaroon ng bahay ang bawat Pilipino. In our case, in SBMA, magtayo na tayo ng socialized housing para sa empleyado. Kaya ang layunin ng Presidente na magkaroon ng bahay ang bawat Pilipino ay isang napakagandang hangarin niya para sa mga kababayan niya. Ang hangarin ng pamilyang Pilipino ay makakamit. Sa pamahalaang Marcos, ang bagong Pilipinas nakikita na. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Radyo Pilipinas News.
Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Formal na nga Tugod ang isa ka semana nga selebrasyon sang Love Boracay sa Isla sang Boracay sini nga tuig. Nagsugod ang selebrasyon sa early morning Zumba nga ginsundan naman sang opening program sa White Sand Beach sang isla. Naibaluan nga tuigan na nga ginasaulog ang Love Boracay talo sa anay La Boracay. Lakip sa pila ka aktibidad sa Love Boracay 2025 ang Paraw Regatta Pintalayag kag ang International Dragon Boat Race. Sa Abril 26 ang Boracay Sandcastle Making Contest, Frisbee Tournament kag beach volleyball competition. Sa Abril 28 naman ang beach basketball. May ara man sa mga beach parties kag konsyerto sa isla nga ipatigayon sa Mayo 1. Sa mainland Malay naman hiwaton ang Fiesta de Obreros kadungan sang Labor Day. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Torrechante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Giniwat sa Iloilo Convention Center sa Iloilo City ang ika-40 nga National Convention sa Philippine Coast Guard Auxiliary sini nga Biyernes, Abril 25. Magalawig sa duha ka adlaw ang convention nga tambungan sang linibo nga katapos ang PCGA sa nakalain-lain nga squadron sa pungsod. Lakip sa mga pagtatalakayan sa pagtitipon ng mga inobasyon, best practices, pagpabaskog sang kolaborasyon para sa maritime safety kag community service. Magatakop ang convention sa Abril 26. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Arestado sang kapulisan ng 3 ka nagaduso sang ilegal nga droga sa ginpatigayon nga buy-bust operation sa Barangay Tabukan, Dumangkas, Iloilo. Ang mga nadakpan ginkilala nga sa alias Aming 39 anyos kag main target sa operasyon alias Alfon 23 anyos kag alias Kiki 23 anyos lunsay residente sang Barangay Tabukan, Dumangas, na kumpiska sa kapulisan o kung sang kapulisan ang 150 grams ng shabu nga nagabalor sang 1,020,000 pesos. Sa pagmonitor sang kapulisan, si Aming nadakpa na sadto tungod sa illegal nga droga kag 4 palang kabulan nga nakagwa sa presuhan. Kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang ila pag-atubangon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagatutukan ni Anay Anti-Corruption Commissioner kag Bisaya Gyud Party List First nominee Greco Bellica ang problema sa illegal nga droga, ikaayong lawas kag korupsyon. Sa pagbisita sa syudad sa Iloilo, ginpahayag sini nga sa pagtapna sa problema sa illegal nga droga, makainganyo sang madamong investor sa pungsod kag magaresulta ini sa mas madamong oportunidad kag trabaho para sa mga Pilipino. Magluwas sa illegal nga droga, mas pasangkaron pa sini ang healthcare program sa matagan sang mas kalidad nga serbisyo medikal ang mga pumuluyo. Isa na din ang pagdugang sang pondo sa malasakit centers nga madamo na sa nabuligan labi na mga kubus nga pumuluyo. Kabahin man sang prioridad ni Bellica kumatagan sang mandatong pagtapna sa korupsyon. Nagapati siya kumatapna ang korupsyon sa gobyerno, mas magasanyo ang pangabuhi sa mga Pilipino. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Radyo Pilipinas alas 4:28 sa hapon. Kagamitan man natipon nga balita sa PBS Radio Pilipinas Iloilo News TV. Biyernes, Abril 25 tuig 2025. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Paul Noblesa Tarosa, Radio Pilipinas, Radio Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.